Actually, hindi ko nga alam kung paano ako napili. Opo. Pero, I take it as a wonderful experience, no? Kasi maganda sa atin. Minsan lang naman. One night lang po. Eh, never in my life, maski nung high school ako, tsaka JS Prom. Di ba? First time naging king of the night. Di ba po? At least sumabol. Opo. Amen po. Alam, nakasulat na po. Ayan. Sino ba yung mga judge na yan? Opo, no. Alam nyo na, ang sarap ng experience na yun. No? Actually, nakakatuwa kasi imagine si Kapitan kumanta pa. Portrait of My Love. Ang ganda ng kinanta niya. Tapos, si president ng homeowners, sabi niya, meron palang ganito. Sabi niya, akala ko yung church niyo, parang tahimik lang. Pero, tama, ang ganda nung pastor sabi, you're gonna rock. You rock. Sabi niya, you rock. So, makikita natin yung influence, no? So, our church is alive. Amen? Then, hindi nakikita nila na, tuwing linggo lang yan. Hanggang mga holy. No? Holy. Hindi. Nakikita nila na yung pangkaraniwan na buhay ay nagaganap din sa buhay natin. Pero ang maganda doon, kasama natin ang Panginoon. Kasama natin siya. Kaya iba yung impact. Hindi basta party o kasiyahan na nagaganap, pero nagkakaroon tayo ng magandang impact sa community. Actually, yun na nakakatuwa. Kasi hindi lang yung mga attendee ang nakikita mo nagsasabi na may mga feedback. Pati yung po mga pastor po natin, si Pastor Wilson, Pastor Archie, ang sabi, ganito dapat. No? Hindi yung, ang kakantahin mo lang yung praise song, worship song, di ba? Yes, we can sing. No? We can sing a song which is, we can dedicate to our Lord also. Our lives, yung happening, kailangan natin. We can sing to them. But, in the first place, yung ginagawa natin para sa Panginoon. Amen? Okay po. Salamat po. Yan. Parang hindi ko pa rin mapil yung pagiging king na. Opo. Opo. Amen. So, last week po, bahagian tayo ni Pastor nung a story to tell, no? Binahagi po ng ating pastor si David. Diba? So, merong sinasabi na ano ba yung istorya ng buhay mo na dapat nating tawag nito, makamtan o makita sa buhay natin. Parang ako, yan, meron na akong story ngayon, king king na. So, meron din dapat tayong pinapakita. No? Sabi nga doon ni Pastor, actually, yung story ni David nung bago niya kalabanin si Goliath, no? Before he fought Goliath, ang dati ang alam ko, what I have known, is yung hawak niya lang is yung javelin niya, yung slingshot niya, at saka yung bato. No? Yung lang ang alam ko, yung 5 stone na yon na hawak niya. Pero based dun sa story, kung babasahin po natin, dun sa Book of Samuel, particularly chapter 7, verse 39 po yun, ang unang hinawakan po ni David, yung staff niya, which signifies the reign of the Lord. Imagine Moses, Abraham, lahat po sila may staff. No? Bakit may staff? Kasi it signifies na ang trust and belief natin is nasa Panginoon. So, when David go to Goliath, before he go to Goliath, actually inoperan pa siya ni King Saul ng lahat ng armor.
Sabi niya, hindi babagay sa akin to eh. Hindi ko kaya. Imagine, kung si King Saul na napakalaki, si David medyo bata-bata pa, hindi niya raw kaya. Ang dabi ni David, kukunin ko tong sarili ko at haharap ako na kasama ang Panginoon. At ang unang niyang hinawakan, yung staff. Together, kinuha niya yung stone and the sling. And then he faced Goliath. Right? Pero ano yung nakapatay o yung nakapatay kay Goliath? Tingin nyo. Yung bato ba? Yung bato ba ang nakapatay kay Goliath? Right? First thing na ginawa ni David, sinabi niya, hindi ako haharap na hindi kasama ang aking Diyos. Ang sinabi po ni David, bago niya hinirap si Goliath, together with the staff, which signifies God's reign in his life, and God reigns in Israel. Right? That's the one who killed Goliath. Hindi yung stone. The stone was only used by God, but God is the one who killed Goliath, together with the faith of David. Amen? Amen po. So kailangan po talaga, may story din tayo. Meron kang, kumbaga sa ano ba yan may yabang ka, may angas ka. Ha? Meron kang ipagmamalaki. Dapat ipagmamalaki mo yung ano bang ginawa na ng Diyos sa buhay natin. Ano yung hinawakan mo ngayon? Pwede nating tanungin sa sarili natin yun eh. Ano yung hinahawakan mo ngayon na may pagmamalaki mo na ito yung ginawa ng Diyos sa akin at ito yung hahawakan ko sa pagtahak ng buhay ko. Amen? Yun yung dapat pumatanda natin. Amen po. Yan. So, today po, I will share po yung isa sa binigay po sa ating Panginoon. No? Yung, I title it, Partakers of the Divine Nature. Yan. Partakers of the Divine Nature. So, as a Christian, or many Christian or believers are tend to be below on the expectation on their spiritual life. No? Many of them, and most of them are already satisfied that they are called Christians, believers. They are only satisfied when they accept Jesus Christ in their life, they are saved. They have the eternal life. Saved na ako. Lord ko na si Jesus, umaattend na ako ng church linggo-linggo. Umaattend na ako ng Bible study. Tama naman po. Right? But some of the Christians forget what is our position, how we partake, about the divine nature of God. Sometimes, we are content in walking and listening only. But we forget how we need to partake o hawakan. Hawakan natin yung nature ng ating Panginoon. So today, we will study what is the partaker of the divine nature. Okay? First of all, we define partaker. What is partaker? Ayan. Pinapartake pa po ng konti. Ayan. Okay. Partaker, or in Greek words, is kiononos. Kiononos. Hirap bigkasin. Kiononos. Partaker means a sharer, participant, or one who has fellowship with something, or it implies an active participation rather than just receiving some passively. Hindi ibig sabihin na nasa isang grupo ka,
is partaker ka na. Hindi ibig sabihin kung nasa isang samahan ka, no? Or nasa isang group, or sabihin nating Bible study group, or isang church, you are already the partaker. No. It needs a fellowship or active participation. No? Kailangan meron kang participation. Kumbaga nakikita ka. Okay? Nakikita kang gumagalaw, may ginagawa, no? At may nakikita sa'yo. Yun ang pinakamahalaga. May nakikita sa'yo. Ano yung nakikita sa'yo? Yung pagbabago. Yung transformation. Okay? Yung conformity. Oh, Brother Wine, ano yung pagkakaiba ng transformation at conformity? Yun nga. Di ba pares lang may form? Pares lang sila? Hindi po. Iba ang transformation sa conformity. Transformation is that you are already transformed. Kumbaga sa dito, na bago ka, nandito ka na. You are transformed. At ang conformed naman ay sinasabi, ano yung conformed? You are in the position that you are getting new, transforming, and you are in the process. Nandun ka sa process. Nandun ka sa lugar no, kailangan mai-process ka, mabago ka. Yun yung conformity. Kasi parang ano yan eh, parang gold. How you purify gold? Ilalagay mo lang ba dyan, sisigaan mo, lalagyan mo ng apoy? No. We need a vessel. We need a furnace. We need a certain box na makukonform siya. Or else, kung hindi mangyayari, okay, yung gold hindi mapupurify. Even the diamond, the hardest mineral in the world, tama? Diamond, hindi po mapoform ang diamond without conformity. Okay? Diamond is formed by pressure and heat. Yan. Science. Amen po. So, they are conformed. They are transformed. So, hindi ka magiging partaker if you are not participating. If you are only sitting, you are just only listening. Oh yes, opo, pastor. Opo, brother. Magjo-join po ako. But if you're not participating, sabi pa nga po dyan, and rather than just receiving something passively, no, you are not a partaker. If you are partaker, you are participating, you have a fellowship, and makikita po yung pagiging conformity. Amen po? Amen po. Okay. Ngayon, punta po tayo dun sa divine nature. Who knows divine nature? Yan po. Divine nature, it is an essential attribute, character, and essence of God. It is who God and He is being. Okay, God's nature. Holiness, righteousness, a loving God, omnipotent, omniscient, okay, and kingship. No? Yung pagiging hari ng Panginoon sa buhay nating lahat. Ito po yung tinatawag na divine nature. Meron pa isang tinatawag na environmental nature, which is the Word. Okay? Mamaya po i-discuss ko po. So, divine nature is the very essence of God. How you know God, how we know God, and how God react with us. Amen? That's the divine nature. So, ang sabi po doon sa title natin, sabi niya, Partakers of Divine Nature. Okay? Partakers of Divine Nature. So, what do you mean, Brother Wine, of partakers of divine nature? You are now
walking and conforming, transforming, and listening to the divine nature of God. So you're walking now to the righteousness, okay? Okay? The kingship of the Lord to us. Kingdomship. Imagine na pag-aaralan po natin yung kingdom. Right? Sino pong hindi nakakakinig ng kingdom? Okay? So we are learning about kingdomship, the kingdom. The kingdom is only have one ruler, right? You have only one ruler in the kingdom, which is the king. And the king knows what the people needs in his kingdom. If we are the people in the kingdom, we are the partakers of his divine nature. We are the partakers kung ano yung binibigay sa atin. Kaya nga minsan po, sabi nga na pag-aralan natin, actually we don't need to pray kung ano yung pangangailangan mo if you belong to the kingdom. Is it right? We don't need to pray. Kasi alam po ng Panginoon yung pangangailangan. Kaya minsan yung prayer po, nagiging Panginoon, Panginoon, Panginoon. Hindi na Panginoon, Panginoon. We are asking na. But God has many promises to us. If you belong to the kingdom, God, the King knows what needs of the people. And He will supply all your needs according to His purpose and will. Sabi, di ba? Seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Seek ye first the kingdom and all these things, the kingdom and the righteousness, and all these things shall be added unto you. Amen po? Amen po. So meron po kung so how we will partake, how we become partakers of the divine nature. Okay. I will share some principle or the three principle on being a partaker of a divine nature. First, God's power enable us. Sino po ang nakakaranas ng kalakasan po ng ating Panginoon? Pakitaas po ang kamay. Yan. Yung power ng Panginoon. No? Yung power, hindi power natin, ha? No? So mahirap pag power natin. Okay? Sabi nga po dun sa 2 Peter chapter 2 verse 1 to 3, His divine power has given us everything we need for a godly life through our knowledge of Him. Okay? So, tingnan po natin yung scripture. Sabi niya, His divine power has given us everything we need. Alam ng Diyos. Alam ng Panginoon yung pangangailangan natin. Need for a godly life through our knowledge of Him. Pansinin niyo po yung huli. Kaya minsan hindi natin nakikita yung kalakasan ng Diyos. Hindi natin nalalaman kung ano at ano ang kaya ng Panginoon sa buhay natin. Marami pong kaya ang Diyos sa buhay natin. Ang kailangan lang natin, malaman natin. Sabi nga, through our knowledge of Him. Kailangan mo makita. Hindi yung, yes, Lord, narinig ko, kailangan akong, sabi ng pastor, kailangan magsumikap ako, kailangan gawin ko, o pag uwi sa bahay, ano nga nga, nakanganga, mahirap. Minsan ganun po ang isang Kristiyano. Katulad nga sinabi ko kanina, no, below yung expectation ng Panginoon dun sa mga Christian na nakakilala lang at na-save. Yes, hindi natin kailangan ng effort o yung mabuting gawa sa salvation because Christ already given to us. But Christ asking us, no, to be a
Christian who was walking with Him and to have a conformity and transform in Christ's likeness. Amen? Ganun po ang ating hiningi ng Panginoon. But we cannot live a godly life in our own strength. It is God's power. Okay? It is God's power. Hindi tayo pwedeng sabihin natin na marunong na ako eh. Napag-aralan ko na yan. Nakita ko na yan. Alam ko na yan, Brad Wine. Parating tinuturo yan. Every week na nga lang ata eh. Pero ano sabi ng Panginoon? Kailangan malaman mo at malaman mo, malaman mo at malaman mo. Imagine yung ang advertisement sa TV. Right? Yung advertisement sa TV, ilang beses mo napapanood sa isang araw? Ama, yung Jollibee, kaya kita mo, anong kakainin mo? Jollibee, McDo, o kaya yung toothpaste. Anong toothpaste mo? Colgate. Pagbilan nga ng Colgate, anong gusto mong Colgate? Yung close out po. Yun ay sinasabi natin. We need to know and know God. Transform and transform, conform and conform with God. Day by day. Araw-araw. One step at a time. One step at a time. Kailangan nating maintindihan yung ating kalakasan ng ating Panginoon. Amen po. God's power is manifested through His authority and dominion. And that human are called to exercise their dominion over the earth in alignment with God's will. Sabi doon, kailangan may authority ang Diyos sa buhay mo. Kailangan may dominion ng Diyos sa buhay mo. Kasi pag wala po authority ang Diyos, no? Ibig sabihin, we are working our own strength, our own goal, our own destiny. God has given us the destiny. God has given us the way, but He don't show the process how to walk on our destiny. Because why? Because God want us to be, God want us to tell us that we need to depend on Him, not to depend on ourselves. He want us to walk with Him day by day. Not only to see the destiny, ayun na yung destiny mo. Nakikita mo na eh. Right? Andito ka. And then God show you the way through His Word. Okay? Nakikita na ng Diyos. Sabi ng Panginoon, anak, ito yung destiny mo, nakikita mo na. Ito yung daan. Kaya lang hindi tinuturo ng Diyos, paano ka lalakad papunta doon. Bakit? You need to depend on God daily, daily, and daily. Sometimes, inaabutan tayo ng fear. Right? 365 days, God said, do not fear. So, every day, we can tell to God, Lord, I will not fear because you're with me. Amen? And then we can walk and depend on God, not in our own strength. Sabi po doon, no? Sabi nga po ni Miles Monroe, sabi niya, have faith. Have faith in God's power to do what He has promised and in effectiveness of Christ's sacrifice. Ayan. Have faith in God, in God's power. Maniwala tayo dun sa kapangyarihan ng Diyos. Minsan po kasi sa buhay natin, kahit Kristiyano na, nananaig pa rin yung ating sarili. Tama po ba? Minsan pinapagana natin yung utak natin, hindi yung puso. Sabi po doon sa isang natutunan po natin, ang dapat manaig po yung puso. Pero bago manaig ang puso mo, dapat alam mo kung sino yung nasa loob.
ng puso mo. Kung sino yung puso, yung nasa loob niyan. No? Kung ang seed, yung buto na itinanim mo dyan ay hindi tama, bubunga ng mali at ilalagay niya sa kanyang utak, sa kanyang isipan. Kung tama ang seed, yung buto na itinatanim natin sa puso natin, tama din po yung i-dictate niya sa utak natin. Amen po. Amen po. Yes. So ganun po yung proseso. Kailangan manaig si Kristo sa buhay natin. Sabi niya, have faith in God's power to do what He has promised and in effectiveness of Christ's sacrifice. Para makita si Kristo sa buhay mo. Para makita yung sakripisyo ng ating Panginoon sa buhay natin. Why you are saved. Why we have a salvation in our life. Hindi lamang yung salvation na nakita natin, tinanggap natin si Kristo bilang ating Panginoon. Yes, amen. Panginoon, dahil saved na tayo at meron na tayong eternal life, hindi lang po nagtatapos dun. God called us to conform ourselves, to transform ourselves. Sorry, nabubulol. So, ourselves in Christ likeness. Kaya nga po, once nakita si Christ sa buhay po natin, no, we can see Christ's sacrifice in our life. Amen. Everything we need is to grow our spiritual. Okay? He has already been provided through Christ. Tama po. Okay? And also, we have the helper na ibinigay po ng ating Panginoon, which is the Holy Spirit, which has empowered us to do what God wants us to do. Okay? So kung wala si Kristo, paano po mag-work ang Holy Spirit sa buhay natin? Sabi nga po, pag nagtanim ka, nagdilig ka doon sa isang lupa, when nagtatanim ka, titignan mo kung ano yung tinatamnan mo o yung lupa. Baka walang buto, dilig ka ng dilig, hintay ka ng hintay, hinintay mo, isang taong ka naghintay, bakit walang tumutubo? Yung pala, walang buto. Walang butong nakatanim. Imagine our hearts, tayo po, kung walang butong nakatanim sa atin, walang gagalawang Holy Spirit. Walang effect ang Holy Spirit. We need to have a seed. And the Holy Spirit need a seed in order to grow. Walang tutubo kung walang buto. Amen? Walang tutubo. Kahit dilig ka ng dilig dyan, lagay ng fertilizer, tutubo dyan damo. Pero walang tutubo kung walang buto. Even the Holy Spirit cannot work in our lives. There's no seed in our heart, in our life. And that seed is only Christ. If Christ is not in our heart, Holy Spirit cannot move. Amen? So we need the seed. Okay? Then we need to stop on our relying in our strength. Then seek a deeper relationship with God. That's the power of God, which we need to enable in us. Kailangan maganap. Kailangan mabuhay sa buhay natin. Yung kalakasan ng Diyos, hindi yung kalakasan natin, kundi kalakasan ng Diyos at makikita si Kristo sa buhay po natin. Amen po? Amen po. Second principle, sabi po doon, God's promises transform us. Marami pong pangako ang Diyos sa buhay natin. Kung babasahin lang po natin ang Biblia, babasahin lang po natin lahat ang sinasabi ng Panginoon. Maraming pangako. Sabi po doon sa 2 Peter chapter 1 verse 4, tutuloy ko lang din po. Sabi niya,
through this, okay, He has given us His very great and precious promises so that through them you may participate in the divine nature. Habi doon, great and precious promises. Great and precious promises. Ang daming pangako ng Diyos sa Biblia. Amen? Which is pwede nating panghawakan sa pang-araw-araw nating paglakad sa ating Panginoon. Kung merong tinasabi na do not fear araw-araw, mas marami pa doon ang pinapangako ng Panginoon. Sabi niya, anong binasa na ni Sis Princess kanina? Sabi niya, abundant. He is giving us an abundant life. Sabi ko nga po dun sa isang kausap ko minsan, abundant. Sabi ko, mali ata yung aking pagkakasabi. Abundant. Sabi niya akin, sabi niya, Sir, ngayon ko lang po nalaman yung salitang yan, abundant. Ganda po niya, sinulat niya pa. Sabi ko, mali pala ata bigkas ko, abundant. Nagagaya ako dun sa mga Indian po. Abundant. Abundant. No? Pero, yun po yung promises. Actually, isa pong bagay na tinuturo sa akin ng ating Panginoon, no? Yung paghawak doon sa promises niya. Kasi minsan, sa buhay po natin, meron tayong inaasam. Tama po? Sino pong walang mga gustong mangyari sa buhay nila or pangarap? May plano. Sino may mga plano sa buhay? Oh, yan. Wala kayong mga plano? Yeah, may plan. May plano kayo sa buhay na. Meron tayong self-plan. Tama. Meron tayong gustong mangyari. Meron tayong gustong makamtan. Amen? Meron tayong gustong kunin eh. No? Sabi na ito, hindi naman super spiritual ka. Lord, ito gusto ko. Ito gusto ko. Hindi spiritual. Ito sinabi mo, tama naman. Pero meron tayo, di ba? Meron tayong niisip. Ako po nung nagtatrabaho pa, meron akong Excel. Kala ni si Brother Jean, siya lang may Excel. Ako may Excel, nauna pa ako. May Excel ako yan. Every year yan, nakalatag yan. No, nakalatag yan. Andyan ang sahod ko, twice a month. Andyan yung mga payments ko. Andyan yung gagawin mga kailangan namin for the whole month. Andyan yung savings ko. Tapos below doon, andun yung goal. Andun yung mga goal ko. Ito na yung babayaran ko. May bahay ako, may kotse ako. Yan, nandoon lahat. Ito yung bibiling kong sasakyan. Ganun po ang ang nakalagay sa Excel ko. Every year yun. Inaayos ko yan every month. Tapos every year, babago na naman ako ng spreadsheet yan. So makikita mo may plano tayo. Tama? Ayan. Kaya lang minsan makikita natin, hindi nagmamanifest. Katulad po sabi ni Pastor, di ba? Nag-abroad si Pastor. Ako rin po nag-abroad. Sabi, hindi kaya yaman sa abroad. Tama po. Hindi kaya yaman. Siguro merong iba, pero yung totoo lang, abroad, hindi po magpapayaman ng abroad. Ilang years ako sa abroad? Almost 20 years na sa abroad. Yes, nakapundar ng bahay, may sariling sakyan konti, pero hindi po yung talagang extravagant. Yung ibang ang plano, hindi natuloy. Hindi po totoo. No. Ang tunay na yaman, makikita mo pag nakita mo yung plano ng Diyos sa buhay mo. Amen? Hindi yun garantisado na nag-abroad ako, yayaman na ako, magkakaroon ng pera. In fact, nagkakautang pa nga kami sa abroad. Meron kasi kaming co-op doon, co-op ng Pinoy, na kukuha ko doon, babayaran ko monthly. Pero mo yun, may utang ka pa, nag-abroad ka na nga, may utang ka pa. No? May co-op kasi kami. So kumuha ko doon, babayaran. Tapos makikita mo monthly. Daddy, sabi ni Sis Marge,
kailangan natin pumunta ng sa kabila, sa Singapore. Kasi meron tayong kailangan nila mama ng ganito, maghuhulog tayo yon. Monthly, nag-remit kami. No po, ako yung provider kasi, ganun. Tapos, pagbalik namin dyan sa bahay, balik kami ng Batam, sakay kami ng ferry, pabalik na po. Sasabihin ni Mami, Daddy, yung allowance natin for kasi monthly ang sweldo sa isang buwan. Sabi ko, wala na akong panggas. Imagine that. Imagine, nag-abroad ka, may utang ka pa, tapos kinakapos ka pa. Tapos uuwi ka ng every December na uwi kami, iniipon ko yung vacation leave ko Vacation leave. Iniipon ko yan. So at least mga 3 linggo. 3 weeks kailangan magstay ka sa Pinas. Iniipon ko yon. Plus yung huling salary ko, yun ang dadalhin ko. Pagbalik namin ng January, yun na naman kami. So, hindi talaga abroad ang magpapayaman sa iyo. Ang plano ng Diyos. God's plan will elevate you. It will transform you, will transform your family, and will lift your family to abundant life. Abundant life. Amen po. Yeah, abundant ng abundant eh. Dami ko kasing mga Indian na kausap. Opo. No po. Sabi doon, okay, God's word is full of promises that changes our life. When we believe and act on the promises, we grow into His likeness. No po? And faith in His promises brings victory over fear, sin, and doubt. Sabi po doon sa 2 Corinthians chapter 1 verse 20. Hindi ko pa ata nalagay. Okay? Okay. For no matter how many promises God has made, they are yes in Christ. And so, through Him, the Amen is spoken by us to the glory of God. Ang daming promises, sabi ko nga po kanina, ang daming promises po ng Diyos sa buhay natin. And sabi nga po, kailangan nating lakaran. Okay? We need to have faith. Yung paniniwala. Yung paniniwala na may gagawin ng Diyos sa buhay po natin. Remember that faith is the centrality of faith is God and His promises. Amen? Ang Diyos yung sentro ng pananampalataya natin. At yung faithfulness niya, yun ang pinapakita ng Diyos. God has given us many promises, Lord. Sabi ng Panginoon, He will never leave us nor forsake us. Na kuminsan ang akala natin tayo na lang naglalakad, pero hindi, binubuhat pala tayo ng Panginoon. No? Kaya ang kailangan maging sentro ng pananampalataya mo ay ang Panginoon. Ang gabay mo ngayon, yung kanyang promises, His faithfulness to us. Amen? Amen po. Okay. So yun po yung mga pangako po ng ating Panginoon sa buhay natin. Share ko lang niyo po, no? Yung mga promises po, no? Yung mga sabi ng Panginoon, no, magiging sagana ang buhay natin. Actually, meron akong isang panalangin at plano sa buhay na sabi ko nga, this year, before nung anniversary po namin ni Mrs. February 28 to be exact, last Friday, yeah, it's our silver wedding anniversary. 25 years na kami. Ganon po. Pero alam nyo po, before that, sabi ko kasi nga po, kinasal po kami sa, tawag nito, sa West lang. Okay?
And then, nakasal pa sa aming judge. Doon kami kinasal sa hukom. Yung alam niyo yung hukom, tug-tug yung gano'n. Doon kami kinasal. So, sabi ko, nung time na yon, that day, sabi ko, I promise ka ako, ang plano ko, in our 25th wedding, we will have a church wedding. Sabi ko, sa 25 wedding, sa 25 sa silver wedding natin, which I promised to Sis Marge. And doon nga po, no, sabi ko, sinisikap ko po talaga. But you know, iba yung plano ng Diyos. No po? Iba po. Kaya nga po hindi naganap last Friday. Kung last Friday, siguro doon tayo nag-crazy in love. At hindi ako naging queen. King. Hindi pala queen. King. So, iba ang plano ng Diyos. Pero I still believe, sabi pinag-uusapan namin ni Sis Marge, na surprise pa nga ako nung pagdating ko, before Friday, Thursday night, which is 12 o'clock na nga tayo umuwi. Tama po. Pag uwi ko, kala ko, anong nangyayari? Hindi ako binubuksan ng pinto ni Ezekiel. Yung pala, may surprise. Wow! No? Actually, natulog na ako ng 3 o'clock in the morning nun. Dahil doon surprise na yon. Matagal kami nag-usap, kantahan kami. Ayun, no? Even though yung plan hindi nangyari, but there's a plan of God that give you a joy, no? That on that time, naramdaman mo yung kaligayahan, yung kasiyahan na ibinigay ng Panginoon na higit pa dun sa plano mo. Kasi gusto mo lang magkaroon ng church wedding eh. Ano bang gusto mo dyan? Gusto ko magkaroon ng kasiyahan, yung kagalakan. Pero higit pa dun yung binigay ng Panginoon. Imagine 3 o'clock na nga ako nakatulog, sabi ni Sis Marge, tulog ka na, hindi masaya pa ako eh. Kanta ako ng kanta, ginigitarahan ko siya, hinaharaan ako. Oh, binibidyohan pa nga ako ni Ezekiel. Sabi ko, huwag mo siya tapat sa ulo. So imagine that, di ba? No? So yun yung promises ng Panginoon. No? Kaya we can move, we can partake, right? If we know the promises of God in our life. Ganun po. So if you enjoy, yung plano mo, change to the plan of God. Enjoy the plan of God. No? And we cannot partake if the promises of God is still, you do not know or how to partake it. Amen? Amen po. So move on tayo. Kasi medyo, po ako. Okay, move on tayo sa chapter 3. Po. Nakukuha niyo po? Amen po? Amen. Principle. The third principle is separation from the worldly corruption. Okay? Separation from worldly corruption. Okay? Sabi po sa 2 Peter chapter 4 verse 1 to chapter 1 verse 4, dun pa rin, okay? Having escaped the corruption in the world caused by evil desire. Kasi marami nga po talagang sa mundo natin, worldly, na talagang minsan hindi mo maiwasan. Amen po. Dami po. Pag talaga, sabi nga po, doon sa market, if we are living in the marketplace, we can encounter many things. We can sometimes nakakapasok ka doon sa mga worldly o yung mga hindi mo desire but the word desire ang nangyayari. Kasi sabi nga po doon, alam po. Okay. So we cannot partake in both God's nature and both word corruption. Meron pong tinatawag na divine nature and the environmental nature. Ang tinasabi doon sa environmental nature, kung ano yung nasa paligid mo.
kung ano yung nasa paligid mo, yan yung environmental nature. Mapabuti yan o anuman, you will be influenced by your surrounding, by your environment. In your work, in your workplace, in homes, sa lahat po. Kung saan ka pupuntang environment, you will be influenced. Tama po ba? Amen po. Holiness is not about perfection and about separation from sin. No? Holiness is you keep depending on God. That's holiness. Because the more you depend on God, the more you see the conformity and the likeness of Christ in you. No? Ano po? Ulitin ko po siya. Pag tayo'y lumalakad, no, may kasama, di ba minsan, halimbawa, best friend mo, yung best friend mo minsan, nagkakaparehas kayo ng ugali. Araw-araw mong kasama. O kaya araw-araw mong kasama sa trabaho. Sa wife na lang, sa mag-asawa po, araw-araw nagkasama kayo. Yung asawa mo, kasama mo, araw-araw. Minsan parehas na kayo ng gustong kainin. Tama? Parehas na kayo ng gustong puntahan. Parehas na kayo ng gustong mangyari. Parehas na kayo ng goal. Same thing with God. God called us to be holy. But there's a process of holiness. You need to walk to God day by day and transform in the likeness and image of Christ day by day. Kaya po, yung corruption ng environmental nature will become in the divine nature. Yun ang mangyayari when you walk with Christ. Examine your life, what the worldly influence are pulling you away from God. Tingnan nyo kung ano yung nag-aalis sa iyo sa presensya ng Panginoon. Tingnan nyo kung ano yung nangyayari. Tama ba na lumakad ako dito? Tama ba na sumama ako dito? Or I'm still. Hindi na ko naman sinabi na umalis ka doon sa mga bagay na hindi dapat na at hindi na nakikita sa Jesus Kristo. Doon po sa Batam, marami pong mga kasama po kaming mga Pinoy. Yung iba doon, sabihin na natin na hindi po kapananampalataya natin. No? Pagka tuwing holiday, Sabado o kaya Linggo, meron silang mga get-together at doon yung nagiinuman. Alam niyo yung mga inuman na po. So dati, iniyayaya nila ako. So minsan sabi ko, paano? Pagka pumunta ka doon, baka makainom ka. Yun ang problema. Pag nilayuan mo naman sila, sasabihin wala kang pakisama. Paano mo madadala? Paano mo ipapakita sa kanila si Kristo? Hindi ko naman po sinabi na during na nagiinuman sila, mag-share ka o kaya mag-share ka ng salvation. Hindi naman dapat yun. Baka tumanggap dahil lasing sila. Yes. Ano ganun, no? So hindi po. So God show me the way. God said to me, okay, sama ka lang. Sabi nga makisama ka, huwag kang makisama. Right? Punta ka lang doon, makipagkwentuhan ka, and then share something sa trabaho man o kung trabaho pinag-usapan nila. Sa huwag kang galaw, alam naman nila. So sabi nga, okay, hindi naman ako masyado nainom, hindi naman nainom, okay. O just telling the story, makipagkwentuhan sa kanila. Alam niyo po, mas gusto nila akong kasama kaysa doon sa kainuman nila. Kasi napipil at ano sila pag nakikipagkwentuhan po. That's how nakapag-share po ako dun sa mga ating pong kababayan dun. And then some of them, na-invite ko po natin sa church. That's God's work in a worldly or environmental nature. You need to put the divine nature in the environmental so the environmental will move out and the divine nature will push through.
And then Christ will be the center. Okay? No? Sa ating pong paglakad. Amen po? Amen po. So wala na pong time. And then, sa akin pong, meron po atang ano yan. Okay? Sabi po sa 2 Corinthians, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old that's passed away, behold, the new has come. Babaguhin po tayo ng Panginoon. Tatanggalin niya yung mga dating mali at ipapakita niya yung faithfulness niya sa buhay natin. Okay? Isa pa po, you can't walk in a divine nature while holding onto the Word. Kung hawak-hawak mo yung mundo, hindi ka makakalakad sa divine nature, sa gusto ng Panginoon. Let go. Let God. Amen? Let go, let God. For my conclusion po, okay, being partakers of the divine nature means through Christ, we share in God's holiness and are transformed into His image. It is a lifelong process, growing in faith, righteousness, and godliness. Lifelong process. Mahaba man yung ating paghihintay, pero nakakatiyak po tayo na ang Diyos ang magtatalaga ng destiny na ibinigay po sa atin. Amen po? Amen po. Salamat po. God bless po sa inyong lahat.